1, 2, 3, 4. Ako si Abby Maldea, 49 years old. Sa ngayon, 25 years na akong gumagawa ng bicycle frames in forks. Nakalista doon sa aking record book, yung pinakahuling kinuha nung Sunday, 8,019 frames in fork. For 25 years? Yes. Worldwide yan? Worldwide. Oo. Saan pinakamadalas na labas ng Pilipinas? Sa US, saka sa Canada. Anong feedback niyo po sa kanila? Siguro maganda dahil umuulit sila magpagawa eh. Specifically, bakit ko pinili si Ave? Dahil gusto ko yung gawa niya, high quality, lalo lang sa brazing niya. Pang world class yung magawa niya. Kasi alam naman natin, maraming nagpapagawa. So, worth it naman din. I like Ave Maldea because it's always custom. Custom fit, custom geometry. Halimbawa, gusto ko ganito yung sukat ng top tube. Gusto ko ganito yung sukat niyan, yung angle. Si Abby lang makakagawa nun so far. Tsaka mas may tiwala ako sa kanya kumpara sa ibang frame builder. Kasi nakaka-apat na akong frame sa kanya. Iba-iba yung craftsmanship talaga, kitang-kita. Compared sa like the high-end steel bikes from bigger names. If not better, it's comparable with those high-end bikes. Sabi nila maganda raw. Eh palagay ko totoo naman. Materyales, high tensile, saka chromoly. Hanggat marami akong ginagawang high tensile saka chromoly, hindi ako magsiship sa titanium saka aluminum. Kasi karamihan nasisira. Baka mamaya, balik ng balik, sakit ng ulo. Sa titanium naman, masyadong expensive. Yung high ten, even though mabigat siya, pero matibay naman siya. Yung iba, mas pinipili nila yung tibay kaysa sa bigat. Kasi mas sulit, gano'n. Sobrang ganda ng ride ng steel. May flex pero snappy. Advantage niya is pwede mo siyang i-repair. Sa ngayon, pag mag-post ka ng order, mga 3 to 4 months bago makuha ang frame. Ang isang frame, ginagawa namin yan ng 8 hours. Kasi hindi naman talaga totally negosyo. Kasi kung ako talaga magninegosyo, kukuha ako ng mga builder para ma-accommodate namin lahat ng orders. Pero hindi kami ganun. Even though na matagal, pero worth it naman. Kasi yung time na gugulin mo dun sa pag-aantay sa frame is nakapag-imbak ka na ng or nakapag-ano ka na ng mga parts para anytime, pag nakuha na yung frame, buo na agad. Or i-test run mo na lang. Diba kasi yung pagka-brazing, parang tinatampal lang yung brazing niya eh. Ito may coordination talaga yung pagka-braze niya. Lahat, malinis gumawa. Hindi yung bara-bara lang gumawa. Dito kasi ako naman ng tools. Kaya yung nakita mo kanina, lahat yung dinaanan ng tools. Pati yung dropouts, malinis yan. He's very meticulous with the quality of his work. Kahit paggawa ka ng tube na mamahalin, he will give it the same attention to details pag nagpagawa ka rin ng high tensile lang. Pare-pareho ang trato ko sa kanya. Equal sila. Halos lahat ng ginawa ko, paborito ko. Ginagawa ko lang ang aking trabaho. Hanggang sa abot ng aking makakaya.
Ako, hindi ko minamarket ang pangalan ko. Sila ang nagmamarket sa pangalan ko. Kasi hindi ako nagsasabing ganito kami. Ibang tao ang nagsasabi niyan para sa amin. Mang Ave, sobrang humble niya. He's really down to earth. He's never after the attention. Actually, nagulat ako nung na-interview niyo siya. Kasi he usually turns down yung interviews. He doesn't like the limelight on him. So, A man with few words. Pag nakausap mo naman, nagigets ka kagad niya. Tapos nakukuha niya kagad yung mga gusto mong pagawa. Abe is a very good craftsman. Ano siya, when he takes his work seriously, he doesn't take himself too seriously though. Paalis sana ako maraming pumipigil na ako umalis. Kaya hanggang ngayon, gumagawa ako. Bakit di pa gusto rin pa rin yung Unang-una, hanap buhay ko. Pangalawa, mamahal sa trabaho. Lahat binibigyan ko ng oras, pagbabike, pagsisimba. Lahat mayroon yan. Sa pamilya mayroon. Kahit gaano ka ka-busy, dapat bibigyan mo lahat ng oras. Ang pangarap ko, humaba pa ang aking buhay para marami pa akong magawang frame. Marami pa akong matulungan din nila ako. Hanggat kaya kong gumawa, gagawa ko.